Miss Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humihingi ng hustisya ang isang pamilya sa Maynila matapos masawi ang 10 taong gulang nilang anak na nagpa-circumcise sa isang lying-in clinic sa Tondo sa Maynila. Isang nagpakilalang doktor ang nag-opera sa bata na bigla umanong nangisay matapos ang pagtutuli. Ipapa-autopsy na ang kanyang mga labi para malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi. Habang ipapasupina naman ng NBI ang nag-opera. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasi malakas naman po siya nung dinala ko doon. Tapos bakit ganito? Kompleto na naggamit pang school yung mga yan, sir eh. Talaga yan na lang alam ko, itutuloy na lang talaga. Tapos ganito na nangyari. Ganito na po, hindi ka mo talaga matanggap, hindi po ako makatulog. Abot-abot ang pagdadalamhati ng inang si Marjorie nang amin siyang makaharap sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Ang kanyang anak na si Nathan, 10 taong gulang, patay matapos sumailalim ng circumcision o pagtutuli sa isang lying-in clinic sa Balut, Tondo. Kwento ng ina, dinala niya pasado 2:00 ng hapon ang kanyang anak sa lugar na ito noong Sabado, May 17, para ipatuli sa isang nagpakilalang doktor. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa klinik ay nasa 20cc ang dose. Sa video ito, nakuha ng ina, tinanong pa raw niya ang anak kung kamusta ito. Ang sagot, wala na raw siyang nararamdaman. Pero matapos ang procedure, biglang may napansin ang ina. Nakita ko na po yung anak ko nanginginig po. Tapos po, sabi ko po sa doktor kung normal lang po yun kasi po natatakot na po ako eh. Sabi po na doktor, normal lang daw po yun kasi daw po groggy. Tapos na po, tapos yun na po, gano'n na po, nangingisay na po siya. Pero gising pa po ba siya? Nanginginig siya? Opo, nakadilat pa po, tapos wala na po sa sarili. Sinubukan daw i-revive ang bata sa isang kalapit na ospital, pero tuluyan siyang binawian ng buhay. Sobrang sakit sa akin, sir, kasi masipag naman po mag-aaral yung anak ko eh. Honor student po yan, kaya hindi ko po talaga tanggap. Kaya kung may kasalanan po sila, hindi ko po sila makapatawad. Sobrang sakit po wala ng anak eh. Hindi ko po kaya ilibing yung anak ko. Dumulog ang pamilya sa Manila Police District kung saan pinablatter nila ang nangyari. Kanina, nagtungo rin sila sa NBI para maimbestigahan at malaman ang tunay na nangyari. Imbestigahan namin, but then number 1 yan is the autopsy. Kung ano resulta ng autopsy, kung meron dapat managot or what. No? Malaman namin yung cause ng death. Isusupina namin siya kung anong procedure ang ginawa niya. Pinuntahan namin ang mismong lugar na pinangyarihan ng pagtuli sa bata. Matapos ang ilang minutong pagdodoorbell, may nagbukas ng pinto. Wala raw dyan yung nag-opera. Mga bata lang yung nakausap natin. Pero nag-iwan na lang tayo ng calling card para makontak tayo agad-agad pag may dumating na rito na adult para makuha yung kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Patay na ng matagpuan ang 2 batang napaulat na nawawala sa kasagsagan ng sunog sa Santa Mesa, Maynila kahapon. Marami naman sa mga nasunugan, hindi alam kung paano babangon dahil walang malilipatan. At nakatutok si Mark Salazar. Mahigit 100 bahay sa Santa Mesa, Maynila ang ginapangan ng sunog na ito kahapon. Pero walang hihigit sa trahedyang inabot ng pamilya ng 2 batang ito na nasawi sa sunog. Ang magpinsang sina Aldrich, 4 na taong gulang, at Akira, 5 taong gulang. Malungkot talaga ang pangyayari dito sa amin. Kahapon nagsisisigaw ako. Sabi ko, ligtas naman yung mga bata. Yung pala, wala. Nakaiyak po sir. Naiyak po ako kanina. Nagyakap kami yung lola ng bata. Siyempre hindi po maiwasan na gano'n.
Sa bahay na ito, na-trap ang 2 bata habang nasa trabaho ang kanilang mga magulang. Tinirikan ng kandila ang banyo kung saan natagpuan ang labi ng mga bata. Sinubukan daw ng mga magulang na isalba ang mga bata pero huli na. Kung makapasok man sila, pumalit sila, wala na rin po silang maabutan. Kasi Pati yung nag-save, hindi rin makakalabas kasi talagang ang laki na po. malaki na po talaga. Ang iba namang biktima ng sunog kahit mausok pa, nagbabaka sakaling may mapapakinabangan pa. May pakinabang pa ba yan? Kanso, Magkano pa mabebenta yan? 450. 450? Isang kilo. Yung hinahanap ko yung tag-25 alkansya. Nandito banda. Kanina ko pa ito hinahunting eh. Marami sa mga nasunugan ay wala raw malilipatan at aasa lamang sa darating na tulong para magsimula. Malabo na po. Makakabalik pa ba rito? Ala po, malalambot na rin po yung mga bato dyan. So kung hindi na kayo makakabalik dito, saan kayo permanente? Makabalik naman po kami dito pero ayusin po muna dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pugante ang isa sa 2 Tsinong nahulihan ng aparato na kaya umanong manguha ng impormasyon na natatanggap ng isang cell tower. Ginagamit umano ang mga nakuhang impormasyon para makapambiktima online. Tunghayan sa aking pagtutok. Exclusive! Nasabat ng mga pulis ang sasakyang ito na nakaparada di kalayuan sa isang cell site tower sa Baliwag, Bulacan. Laman ng sasakyan ang mga aparatong ito na ayon sa PNP CIDG ay may kakayahang higupin ang mga impormasyong natatanggap ng cell tower mula sa mga cellphone user na nasa range nito. Ito po ay isang electronic equipment na capable po siya na mag-intercept, mag-store and mag-utilize po ng information na-obtain po from various communication devices such as cell phones, computers, and etc. Para po siyang cell site simulator na imitate po niya yung cell tower. You have the right to remain silent. Anything statement you make be used against you in any court of law in the Philippines. 2 Chinese ang nadakip na kapwa tikom daw ang mga bibig. Itong isa po, actually parang dito na naninirahan sa Pilipinas, and itong isa po ay isang fugitive po ng China. No comment sila, installer lang daw sila. From China, may nagpapadala sa kanila dito sa Pilipinas. Sa investigasyon ng CIDG, lumalabas na ang nahihigop na impormasyon at data ng mga suspect ay gagamitin nila para makapambiktima online. Pwede niyang magamit ito sa pangloloko o pag-scam. Yung mga information po natin na nakukuha sa isang cell tower po. Inaalam pa ng mga otoridad ang mga detalye para mapigilan ang pagkalat ng mga spy equipment na ganito. Na-file na po natin sila ng kaso pending sa DOJ, Department of Justice, and meron na po silang hinain na preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kung dati sa malalaking sindikato ng droga nakatutok ang gera kontra droga ng Administrasyong Marcos, pinahabol na rin ngayon ng Pangulo ang maliliit na personalidad na sangkot sa droga. Pero mahigpit na bilin ng Pangulo. Wala dapat maabuso. Nakatutok si John Veneracion. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga. Napabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. Gusto daw itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautusan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero, tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming maraming mga high na ano-ano ginagawa.
Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small-time drug pusher, dapat walang pang-aabuso, sabi ng Pangulo. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta't huli, papatayin na lang, di ba? Wala naman. Doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Matatandaang sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa tala ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000, bagay na naging mitya ng pagkakaaresto at pagkakadetine ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung sabihin mo ng infliction of harm is not a priority. It's not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Tiniyak ng pulisya, ang kanilang gagawin ay malayong-malayo sa Oplan Tokhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street-level anti-drug operations ang impormasyon mula sa BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay ng kautusan ng Pangulo ay i-reactivate po natin yung paghuhuli sa small-time offenders na nasa listahan po ng BADAC na kung saan ito po ay mismo nanggaling na po sa barangay level po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa susunod na buwan na sisimulan ang malawakang pagkukumpuni sa EDSA na inaasahang magdudulot ng matinding traffic. At para maibsan yan, pinaplansya na ng gobyerno ang ilang programa, kabilang ang posibleng paglibre sa ilang bahagi ng Skyway at pagsasaayos ng mga pasilidad sa EDSA Bus Carousel. Nakatutok si Joseph Moro. Ihanda niyo na ang inyong mga sarili sa Carmageddon o heavy-gut na traffic kapag sinimulan na ang EDSA rebuilding o malawakang pagkukumpuni ng EDSA na ayon sa MMDA ay sisimulan na sa June 13. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, bultuhan ang gagawing kumpuni dahil hindi na raw sasapat ang patsi-patsing reblocking o pag-aspalto lamang ng EDSA. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula sa Rojas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahing kumpunihin ang mga lane para hindi kailangan tuluyang isara ang EDSA para mabawasan ng traffic planong ilibre ang ilang bahagi ng Skyway. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa. Kailangan unahin natin ang commuter. Kaya nga inaayos na ang ilang mga pasilidad sa EDSA Bus Carousel katulad ng pagpapagana ng 18 mga elevator sa 6 na estasyon nito. Naglagay na rin ng mga wheelchair lift para sa mga persons with disability tulad nito. Pinagbigyan naman ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na i-lift o tanggalin ang temporary restraining order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP na ayon sa MMDA magagamit nila sa mas mabilis na paghuli sa mga traffic violator habang ginagawa ang EDSA. May patutupad na rin ito sa mga lungsod na may jurisdiksyon ng MMDA. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV camera. Pinamamadali na rin ang pagtapos sa common station ng LRT, MRT3 at MRT7 na noong 2021 pa target matapos. Ininspeksyon ni Tony Dizon at nanghihinayang siya sa lampas 4 na taong pagkakatenga nito. Naghahanap ngayon ng bagong kontraktor ang DOTR para matapos na ito. Ang target natin by early 2027, tapos na lahat. Tapos na ang common station. Tapos na ang MRT7. And nakakonekta na tayo sa LRT1 papuntang MRT3 and MRT7. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. May nabubuo na umanong Duterte Block sa Senado. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, posibleng umabot daw ang kanilang bilang sa 9 na senador. Kung magkaganon, maaaring may implikasyon nito
sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzales. Kay Senador Bato de la Rosa na nanggaling, may namumuunang aniyay Duterte Block sa Senado sa darating na 20th Congress. Kasama si de la Rosa, 9 na senador ang aniyay posibleng kasama sa Duterte Block. Tiyak na raw na kasama nila sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senator-elect Rodante Marcoleta at ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. May iba pa raw silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nagre-recruit. Nagsa-sound off lang. Kagaya ni Amy, nagsa-sound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga umano'y magiging miyembro ng Duterte Block. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng Vice-Presidente. Kailangan kasi ng 9 na boto para maakwit ang Vice. Para kay De La Rosa, mas mainam kung hindi na matuloy ang impeachment trial, pero pinaghahandaan raw niya ang magiging papel bilang Senator Judge. Mas maganda sana kung hindi na para makafocus kami sa mga development efforts para sa ating bansa. At hindi natin magkawatak-watak. Ang wishful thinking lang yun. Hindi ko pinaghandaan yung hindi matuloy. Ang pinaghandaan ko yung matuloy. Usap-usapan din ngayon ang posibleng Cheese Escudero versus Tito Soto sa pagka-Senate President. Sabi ni De La Rosa, wala pa raw na pag-uusapan ang Duterte Block kung sino ang susuportahan nilang Senate President sa susunod na Kongreso. Pero hindi naman daw niya masabi na gusto nilang palitan si Escudero. Hindi na rin daw mahalaga kung sino ang leader ng Senado pagdating ng impeachment. Immaterial na yan eh. Kasi ang titingnan natin dito sa individual members of the Senate. Diyan natin nakatingin ngayon sa posibleng maging boto. Kaya regardless kung sino magiging Senate President, ay lalabas yung totoong boto na gusto ng Senate as a whole. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Mahigit 1 linggo na mula nang matapos ang eleksyon 2025, pero hanggang ngayon, may mga campaign poster at paraphernalia pa rin hindi naaalis ng mga kandidato. Sa ilalim po ng batas, kandidato ang dapat mag-alis niyan, nanalo man o talo. Nakatutok si Maki Pulido. Ang pagbabaklas ng mga nagkalat na campaign material, minsan tila buwis buhay. Ang mga taga Quezon City LGU gumagamit na ng hagdan para makatungtong sa bubong at maabot ang mga poster na sinabit sa matataas na lugar. Extra challenge rin ang pagbaklas sa mga poster na kinabit sa mga barbed wire. Mas naging mahirap yung pagbaklas. Yung iba kasi talagang yung mga wires, pinapalupot nila doon sa wires eh. Kung tutuusin, mga kandidato at hindi dapat sila ang gumagawa nito. Sa Section 30 ng COMELEC Resolution 11086, sa loob ng 5 araw pagkatapos ng eleksyon, dapat nabaklas na ng mga kandidato ang kanilang mga campaign material. Kung hindi, maaari silang makasuhan ng election offense na ayon sa Omnibus Election Code ay may parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi hihigit sa 6 na taon. Meron ding parusang disqualification from holding public office. Kaya mga taga QC-LGU nililista ang pangalan ng mga kandidato sa mga binaklas nilang poster at isusumite raw nila sa COMELEC. Hindi namin sila kayang i-disqualify na. After the election, pwede naman namin silang filean pa rin ng kasong kriminal. Kung isasama sa bilang pati ng mga illegal campaign materials, mula February 11 hanggang May 16, umabot na sa 711,000 campaign posters o tarpaulin ang nabaklas sa buong bansa. Sa Metro Manila pa lang, 134,000 na piraso ito o katumbas ng 64.15 na tonelada. Dito sa Payatas Controlled Disposal Facility, dinadalang marami sa mga binaklas na poster sa Metro Manila. Ininspeksyon ito kanina ni COMELEC Chairman George Garcia. Dapat yun, manalo matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin, lalo pat yung ginamit mo ay non-biodegradable. Sa Quezon City, ang ibang naipong basura ina-upcycle. Dinadala ito sa female dormitory ng Quezon City Jail para gawing tote bags na ibinibenta sa merkado mula 399 pesos hanggang 699 pesos, depende sa laki at disenyo. Taong 2022 pa nang inilunsad ang Vote to Tote program ng lokal na pamahalaan. Noong 2022, nag-produce po sila ng 3,000 po na tarps, over 100,000 po ang kinita po ng ating mga PDLs. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
Good evening mga kapuso! Big plans ang inilatag ni Dingdong Dantes para sa organization na binubuo ng mga artistang Pilipino. Makichika kay Aubrey Carampel. Pinangunahan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang General Assembly ng League of Filipino Actors o Actor PH nitong weekend. Si Dingdong ang tumatayong chairman ng organisasyon na binubuo ng mga artistang Pilipino. Inilunsad ng grupo ang kanilang website kung saan makikita ang isang online database ng kanilang mga miyembro na magsisilbi raw nilang global calling card. Ito yung parang representation natin hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati future in future purposes pati sa ibang bansa pag may casting para sa mga artista. Ang goal namin ito ay maging top of mind website na puntahan nila to search for all the actors in the Philippines. Dumalo rin sa event ang misis ni Dong na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Naroon din ang iba pang mga artista mula sa iba't ibang network, entablado at pelikula. Bukod sa website, magkakaroon din daw sila ng podcast. Isa rin sa layunin ng kanilang grupo ay mabigyan ng mga benepisyo ang kanilang miyembro tulad ng pagkakaroon ng health insurance. May programa rin daw sila para sa mga senior citizen actor. Yung health insurance, yung isa pinaka-gap sa atin sa mga workers in the industry. If you become a member, you are entitled to a certain benefit. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Sinunog ng PIDEA ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng illegal na droga at mga expired na gamot na kanilang nasabat sa iba't ibang operasyon. Ipinagmalaki rin ng gobyerno ang anilay bumabang bilang ng mga gumagamit ng illegal na droga. At nakatutok si Jonathan Andal. Isa-isang inihagis sa loob ng malaking incinerator ang mga shabu, marijuana, ecstasy, cocaine at iba pang illegal na droga. Patunay raw na hindi nire-recycle ng gobyerno ang mga nakukumpiska nilang bawal na gamot. Ito ngayon yung marching orders ng ating presidente na lahat-lahat ng ating mga nakukumpiska ay dapat walang bumabalik sa komunidad. Kasama sa sinunog ang mga expired na gamot na sinorender sa PIDEA ng mga butika, pati ng mahigit 400 kilo ng shabu na nasabat naman sa pantalan sa Maynila nitong Enero. Sumatotal, mahigit 2,000 kilong droga na may halagang mahigit 5 bilyong piso ang sinira kanina ng PIDEA sa Integrated Waste Management sa Barangay Aguado 13 Martires, Cavite. Ipinagmalaki naman ng Dangerous Drugs Board na kumaunti na raw ang gumagamit ng droga ngayong Marcos administration kumpara noong Duterte administration. Batay raw sa ginawa nilang National Household Survey, bumaba ng 16% ang drug users noong 2023 kumpara noong 2019. Sa susunod na taon ang sunod na survey at inaasahan ng DDB na kokonti lalo ang mga drug users sa bansa. Bumaba yung gumagamit ng illegal na droga. Tuloy-tuloy natin itong ating mga programa, itong intensified law enforcement operations, yung sa supply reduction at yung mga programa sa drug demand. Minomonitor din daw ng PIDEA ang mga social media post ng mga kabataan. Yung mga chonke-chonke, of course, continuing yung pattern. May social media patrolling tayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nindigan ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyong ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong 2022. Kaugnay ito ng desisyon ng CA noong Disyembre na nakitaan ng grave abuse of discretion ang hukom ng Manila RTC Branch 40 dahil sa pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Nag-aay ng mga akusado ng motion for reconsideration at sinabi nilang hindi naman daw malinaw na binabawi ang pagbibigay ng piyansa. Sa pagbasura ngayon ng kanilang motion for reconsideration, sinabi ng CA 3rd Division na bagamat hindi direktang sinabi sa naunang desisyon na kanselahin na ang piyansa ng mga akusado, malinaw nila na pinawalang bisa ito. Binigyan din ng CA na nang tignan ng mga ebidensya sa kaso ng mga missing sabungero, nakita daw na may evident proof na ang mga akusado ang gumawa ng krimen. Bigo rin daw ang mga akusadong ipakita na may nakaligtaan o naisantabing ebidensya ang CA na kukumbinsi sa kanilang dapat baguhin o baliktarin ang naunang desisyon. Hinihingi pa namin ang panig ng 6 na akusado. Walang isusuko at walang papabayaan. Yan ang idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
May 2 bagong barko rin ng Philippine Navy na gagamitin sa pagbabantay ng ating teritoryo. Nakatutok si Van Mayrina. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Sa mga salitang ito, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea. Sinabi niya yan sa harap ng mga opisyal at kawani ng Philippine Navy sa kanilang ika-127 anibersaryo. Kinilala ng Pangulo ang malaking papel na ginagampanan ng hukbong-dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Pero patuloy daw na susunod sa international law ng Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. At tungo sa misyong protektahan ang soberanya ng bansa, 2 bagong barkong kinomisyon o idinagdag sa assets ng Navy. Ang BRP Miguel Malvar, isang guided missile frigate na gawa sa South Korea, at ang BRP Albert Magini na isa namang Fast Attack Interdiction Craft o FAIC. Ito ang kauna-unahang barkong binuo sa Naval Shipyard sa Cavite. Isa lamang ito sa 8 iba pang FAIC na idadagdag sa fleet ng Philippine Navy sa bisa ng kasunduan ng Pilipinas at Israel. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Basurang nagkalat o di kaya'y bumara sa estero at kanal ang isa sa mga itinuturong dahilan kaya bumabaha sa Metro Manila kahit konting ulan lang. Gustong solusyonan yan ng MMDA kaya nakahanda na ang kanilang mga maintenance equipment kahit hindi pa tag-ulan. Silipin natin yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayon pa lang wala ng mga gamit sa ground floor ng bahay ni Lola Ising. Lahat pinanhik na sa second floor. Ito, pintuan. Oo, nasira na yan dahil kababaha eh. Kaya hindi na namin ginagamit ito. Paghahanda raw ito sa panahon ng tag-ulan dahil lagi daw binabaha ang kanilang lugar sa Rojas District sa Quezon City. Kahit raw may retaining wall, paulit-ulit daw ang problema tuwing tag-ulan. Number 1 basura at saka talagang bumababaw ang mga ilog kasi nga maraming lupa, putik, bato. Nagkakaroon talaga ng dredging. Kaya lang talaga paulit-ulit pa rin. Ang tingin namin yung iba, di ba sa mga ibang area, nagagawa ng mga kalsada. Nag-aayos ng kalsada. Kung minsan yung mga naiiwan nila mga dyan, yung graba, yung buhangin. Pag tinangay ng tubig, lahat sa ilog ang punta. Ito ang ilan sa mga problema na tinutugunan ng MMDA. Ngayong araw nga, pinakita ng MMDA ang fleet ng mga maintenance equipment bilang paghahanda sa tag-ulan. May mga loader trucks at excavators, telescopic cranes, watertight trucks, mga bangka at mga mobile pump na pinondohan ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. May mga dump trucks at power cleaning machines naman na mula sa pondo ng MMDA. Ito po ay gagamitin natin panglinis ng mga esteros, canals, at iba pa pong daluyan ng tubig para masiguro na yung ating pong mga bomba or mga pumps ay makakaabot yung mga tubig para po mailabas natin ng Metro Manila para po maiwasang magbaha or kung may baha man, hindi po ito tataas at mabilis pong huhupa. Kabilang sa mga modern equipment ng MMDA ang mga pressure pump na kayang linisin ng mga tumigas na mantika at semento. May mga vacuum din na kayang humigop ng mga basura. Pero ayon sa MMDA, pinakamahalaga pa rin daw ang disiplina ng mga mamamayan. Dapat po maging disiplinado rin po ang ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Dahil yan po, pag napunta sa daluyan ng tubig, magbabara. Nagkakos po yan ng flash floods, ng pagbaha, at ganoon din po ng sakit. So, sana po magkaroon tayo ng disiplina para po maging maayos yung ating komunidad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi lang nagsuntukan, nagbatuhan at nagpaluan pa ng bote ang 2 grupo ng mga kabataan sa Quezon City. 2 minor de edad ang sugatan sa gulong nag-ugat umano sa pikunan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Naglilipar ang mga bote, pati na nga mesa. Ganito ang nangyari sa Barangay Tatulon, Quezon City, kahapon ng umaga matapos ang selebrasyon ng fiesta sa lugar. Medyo siguro mga lasing na
hanggang sa umabot sa punto na nagkahamunan. Doon, nagkaroon po ng konting sagutan hanggang sa nagpang-abot na po sila. Makikita sa kuha ng CCTV ng barangay ang sinasabing pinagmulan ng away, ang pagwisik ng tubig ng isang grupo sa isa pang grupo ng mga kalalakihan. Nagkasagutan, naghamunan hanggang mauwi sa gulo. Agad daw rumisponde ang mga taga-barangay. Nagpulasan na po. Salamat din tayo dahil wala namang mga bystander na tinamaan ng mga bote at wala naman din damage yung ibang mga sasakyan doon. Nang humupa na ang gulo, kita sa video ang isang ito na duguan ang ulo. Siya ang itinuturo nagsimula ng gulo, bagay na kanya namang inamin. Yung ininom ko pong tubig, winisik ko po sa kanila. Kasi sabi po ng mga kasama ko, pakilala rin daw po yung tropa daw. Bakit? Hindi ko din po kasi puro nakainom din po kami, ma'am. Ang suntukan lang nung una, nauwi sa batuhan at paluan ng bote. Pag suntok niya po sa akin, doon po ako inaabot. Tumumba po ako. Pag tumumba ko po, may sumunod pang kasama niya na pumalo ng bote. Nagtamo ng mga sugat ang mga sangkot sa rayot, kabilang ang 2 menor de edad. Nakorsa na daan po siguro kami na ganun-ganun. Binasa kami ng tubig. Sila po yung lumulusob na lumulusob. Sila po ang unang umawak ng bote po. Kami po, siyempre binasag po nila yung bote. Ipinatawag na dito sa barangay ang magkabilang panig, pero may pangamba pa rin ang mga magulang ng ilang mga nasangkot sa gulo. Siyempre yung safeness ng mga anak namin. Baka mamaya kung saan magpunta yung mga anak ko o ano man, baka mamaya matambangan nila. Mas safe lang yung mga anak namin na hindi nila babalikan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang magkabilang panig matapos magkasundo. Gayunman, paalala ng mga otoridad. Kung sila po ay ma-involve sa anumang mga karahasan o disorder, ay may kaukulan po yung parusa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Walang bagyo pero nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao na nagdulot ng mga pagbaha. May 2 pang nasawi matapos anurin sa pinagligo ang talon. Nakatutok si Chino Gaston. Nabulabog ang ilang residente ng barangay Kakub, Coronadal City nang matanaw ang isang babaeng tinangay ng rumaragasang tubig. Ang malakas na ragasa galing daw sa waterfalls at kalapit nitong sapa. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ang inanod na babae sa ibabang bahagi ng sapa na nasa 2 kilometro ang layo mula sa waterfalls. Sige lang, nagtawag na. Maya-maya, natagpuan naman ang isang lalaki na natangay rin at sumabit umano sa mga kahoy sa sapa. Pinagtulungan nitong sagipin ng mga residente. Patagilid lang niyo, bang kayo. Sunod lang. Pawang may mga sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan na posible umanong dahil sa pagtama sa mga bato at kahoy ng tangayin ng tubig. Actually, without sign of life, without pulse, without breathing, by observation, lifeless bodies na nakita. Sa investigasyon, naliligo ang 2 sa waterfalls na nasa itaas na bahagi ng sapa nang maabutan sila ng pagtaas ng tubig. Sinasabi ng mga witness that around 5 p.m. while yung 2 biktima is naliligo doon po sa Millennium Falls dump site of Barangay Kakub na bigla lang lumaki yung tubig na galing sa ilog na nagresulta sa kanilang pagkaanod. Ang mabilis umanong pagtaas ng tubig ay dulot ng masamang panahon at malakas na buhos ng ulan. Napag-alaman ding magkakilala ang 2 na isa umanong guro at isang delivery rider. Grabe naman eh, kaduhaan naman ko na abtag bahaan eh. Sa lakas ng agos ng tubig, pansamantalang hindi na daanan ang kalsada sa bahaging ito ng Magsaysay, Davao del Sur. Grabe, sige ulan ron ba? Street, sige ulan. Dahil sa mga pag-uulan, mabilis tumaas ang tubig sa katabing sapa at tuluyang umapaw sa mga kalsada. Kwento ng ilang motorista, inabot ng lagpas 1 oras ang kanilang paghihintay para makatawid. Stranded din ang maraming motorista sa National Highway sa Barangay Lasang sa Davao City. Kasunod yan ng pag-apaw ng Likanan River dahil sa mga pag-ulan at nataon din umano sa high tide. Mahigit 20 pamilya naman na nakatira malapit sa ilog ang apektado ng pagbaha sa sitio Likanan, Aris, Lituan at Virgo.
Binahari ng Barangay Bunawan proper kung saan nasa 69 na pamilya naman ang apektado. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang namataang low pressure area kahapon. Huli itong nakita sa layong 360 kilometers timog ng Pag-asa Island. Sabi ng Pag-asa, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Posible rin na kung hindi ito malulusaw, ay tuluyan na itong lalayo. Pero huwag pa rin makampante dahil magtutuloy-tuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ramdam na ramdam din ang matinding alinsangan sa ilang lugar dahil naman sa easterlies. Ngayong araw nga nakapagtala ng 48 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, aabot po sa 37 lugar ang makararanas ng nasa danger level na heat index o damang init. Ang pinakamataas posibleng umakyat po sa 46 degrees Celsius. 41 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Metro Manila. Bukod sa init at alinsangan, paghandaan din ang tsansa ng mga pag-ulan base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang maulan na sa Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. Magtutuloy-tuloy ang tsansa ng ulan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Posible pa rin ang mga pagbaha o landslide dahil sa malawakan at malalakas na bugos ng ulan. Nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa Metro Manila. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang 2 research ship ng China na iligal na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tingin ng PCG, gagamitin ng Chinese military ang mga kinukuhang impormasyon ng mga research vessel. At nakatutok si Chino Gaston. 2 topics to discuss. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, naalerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zhongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China ngayong araw. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources, capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hawak na ng pulisyang suspect sa pananaksak sa isang rider sa Quezon City noong nakaraang buwan. Pero ang naaresto, itinatanggi ang paratang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Huli kam ng isang buwan ang walang awang pananaksak ng lalaki ito sa rider ng isang motorcycle taxi sa Quezon City. Matindi yung mga tama niya sa leeg noon. Pero fortunately ay naka-survive. Mabilis na tumakas ng suspect gamit ang mismong motorsiklo ng biktima. Makalipas ang halos isang buwan, bumagsak sa kamay ng pulisya ang suspect matapos siyang isumbong ng isang concerned citizen. Agad daw rumisponde ang mga pulis sa lugar. Naabutan ng suspect na may baril sa kanyang bewang. Agad siyang inaresto. Nakumpirma kalaunan na siya nga ang pinaghahanap na salarin sa pananaksak sa rider. Pagnanakaw ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pananaksak.
Nung natumba na po at natumba na yung motor, ay yung driver ay iniwan niya at dinala niya po yung motorsiklo itong biktima. The motive niya lang is yung makabayad doon sa utang na inutang niya doon sa inarkila niya sakyan. Pero mariing itinanggi ng suspect na siya ang nanaksak sa rider na nakuhanan ng CCTV camera. Makikita naman po sa CCTV yun, sir. Malaking tao, manliit-liit ko lang, sir. Naharap ang suspect sa mga reklamong frustrated murder at paglabag sa anti-carnapping law. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Iniutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli na hindi bababa sa 3.5 billion pesos na halaga ng sequestered assets ni Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Ang ari-ariang tinutukoy ang mahigit 6 na milyong shares ng Philippine Commercial International Bank o PCI Bank. Sinikwester ito halos 40 taon na ang nakakaraan sa aligasyong binili ni Romualdez ang shares of stocks sa tulong umano ni Mrs. Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong 2003, ipinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang sequestration order pero nanatili sa kustodiya nito ang shares of stock. Sa isang ruling ng Korte Suprema noong 2022, sinabing nagkaroon ng grave abuse of discretion sa ginawang ito ng Sandigan Bayan at iniutos ang pagsasauli ng assets ni Romualdez. Dahil final and executory ang ruling ng Korte Suprema, inatasan ngayon ng Sandigan Bayan ang kanilang Executive Clerk of Court, ang Presidential Commission on Good Government at iba pang sangkot sa ahensya na isaoli na kina Romualdez ang assets at kita mula rito. Isinailalim sa state of emergency ang lalawigan ng Samar dahil sa epekto ng problema sa San Juanico Bridge. Matapos kasing makitaan ng seryosong pinsala ang San Juanico Bridge, nagpatupad ang DPWH ng weight limit restriction habang kinukumpuni ang tulay. Bawal munang dumaan dito ang mga sasakyang lalagpas sa 3 tonelada ang bigat. Kabilang na riyan ang mga cargo truck na may sakay ng mga produkto at mga bus na may sakay ng mga pasahero. Sa pagdedeklara ng state of emergency, maaaring gamitin ang pondo para matulungan ang mga apektadong LGU at sektor. Ang DSWD Field Office 8 naman namigay ng food pack sa mga stranded sa tulay. Hindi pa masabi ng DPWH kung gaano katagal aabutin ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Ngayong 2025, mamarkahan ng ating kapusong si Jessica Soho ang kanyang ika-40 taon sa broadcast industry. At bilang bahagi nito, ilulunsad ng GMA Public Affairs ang digital archives ng kanyang mga hindi malilimutang storya na nakalipas na 4 na dekada. Nakatutok si Mark Salazar. Na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. What was that? Ang husay ni multi-awarded kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang 4 na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong Biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatanging niyang ulat sa nakalipas na 4 na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa 40 taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang 4,000 delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news.
Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidimin din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ipinasara at iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nag-viral na love scam hub umano sa Cebu City na in-expose ng isang content creator. Nakatutok si Mariz Umali. Isinara ng PNP ang opisinang ito sa isang gusali sa Cebu City. Isa umano itong hub na ginagamit umano ng mga love scammer. Wala nang naabutan ng mga otoridad na nagtatrabaho sa lugar. Mga computer at gadgets lang ang tumambad sa kanila. Napagalaman ng mga police officials na nirentahan lang umano ang isang area sa second floor ng building at pinasublease pa ito sa nagmamanage ng umano'y scam hub. Nakausap sa telepono ni Cebu City Police Chief Police Colonel Enrico Figueroa ang babaeng nagpa-sublease ng lugar, pero kakausapin pa umano nito ang kanilang abogado. Aware daw po sila and nireport daw po nila sa authority. Yun ang iimbestigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna nating mag-viral bago na i-report. Ayon kay Figueroa, nakarating na sa kanila ang panluloko online at nakumpirma nila ito nang pumutok sa social media ang expose ng isang content creator. Ipinakita ng hepe sa Cebu City Police Office ang video na isa sa kanilang naging basehan sa isinagawang investigasyon. Makikita at maririnig ang sinasabing panluloko ng mga empleyado sa nasabing love scam hub na mga dayuhan umano ang binibiktima. Love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity. But on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob. I think in the video, what they caught was they were scamming persons in South Africa. So these are scam hubs and apparently they have a financier. Nakakaalarma raw ito ayon sa DICT. Iniimbestigahan pa raw nila kung gaano nakarami ang nabiktima ng mga scammer na ito. Pati mga scam buster ay hiningan na rin nila ng tulong. That's why I'm reaching out. I'm directly reaching out through your platforms to these scam busters that they can cooperate now with CICC and DICT. Okay. And now we can actively pursue these scam hubs and put a stop to them. Kukuha ng cyber warrant ang mga otoridad para mabuksan ng mga computers at iba pang mga gadgets na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Pinadalhan na rin ng show cause order ang mga nangangasiwa ng building at ang nangupahan na nagpa-sublease sa nag-ooperate na scam hub. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Nakipaghabulan sa mga pulis bago na aresto ang dalawang nang hold up sa isang coffee shop sa Caloocan City. Ang isa sa kanila, kalalaya lang sa kasong murder. Narito po ang aking report. Pasado alas 11 kagabi nang maganap ang hold-upang ito sa isang coffee shop sa Caloocan. Pagpasok ng dalawang suspect, pinuntirya agad nila ang dalawang babaeng customer. Nang makuha ang kagamitan ng mga biktima, nagmadali nang lumabas ang isang hold-upper. Ang kanyang kasama, tinumbok naman ang kahera at tinangay ang kita sa kaha. Di pa nakontento at muling binalikan ang dalawang babaeng customer at saka hinablot ang suot nilang mga kwintas, saka nagmadaling tumakas. Sa customer po ng coffee shop, ang nakuha po is dalawang iPad, isang iPad, isang cellphone, at doon naman po sa teller is 2.5 worth of ng pera. Pero paglabas ng mga suspect, habang nagpapatrol po yung mga tropa po natin kasama ang mga barangay, nakarinig po yung tropa natin na may sumisigaw na yun nga po na may nang-hold up po sa kanila. Dito na raw nagkahabulan na nagresulta para madakip ang dalawang suspect. Base po sa aming investigation, tsansapan lang po. Naghanap lang po talaga sila ng mga establishment na walang security guard. Na-recover sa isa sa mga suspect ang isang submachine gun. May kaso po siyang murder noong 1996 at nakakalabas niya lang po ngayong 2025. Sinusubok pa naming makuna ng panig ang mga inaresto.
Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng karera ni Pinay tennis superstar Alex Ayala. Muling umakyat ang rank ni Ayala sa Women's Tennis Association sa number 69. Kasunod yan ng pagsabak niya sa Italian Open na sa kabila ng kanyang early exit sa singles ay bumawi naman sa doubles at umabot sa quarterfinals. Ito na ang kanyang pinakabagong career high ranking bago ang inaabangang Grand Slam main draw debut sa French Open ngayong buwan. Congratulations at good luck, Alex! Excited na sa kanyang pagbabalik afternoon prime si Andrea Torres para sa upcoming series na Akusada kung saan gaganap siya bilang magtatahong. Hindi lang daw makaka-relate ang mga manggagawang Pinoy, masyusyuk din sa dami ng intense scenes. Makichika kay Aubrey Carampel. In character, si Andrea Torres bilang si Carol na isang tahong farmer sa pictorial ng upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Akusada. Dahil nakapag-taping na sila sa mismong fishing village sa Cavite. Happy first taping day! Mas nakaka-relate na raw siya sa kanyang role, lalo't nakita niya at nakausap ang ilang mga magtatahong doon. Makikita niyo sa role ko yung pagiging masipag nating mga Pilipino. Yung lahat kasi ng racket kaya niyang gawin, basta marangal eh. Dahil andun lang talaga sa utak niya, yung goal niya na gusto niya yung pamilya niya maging komportable ang buhay, sama-sama sila. Di ba ganun tayo? Tuwing taping day, lagi raw silang may mabibigat na eksena. Pero mas looking forward si Andrea sa gagawing underwater scenes. Wala akong formal training, pero di naman yata kailangan for this. Pero adventurous naman akong tao. Learning experience siya, and gusto ko yung ganyan yung nababasa ako, napapawisan ako, tumatakbo-takbo ako, type na type ko yung mga ganyan. Sa pagbabalik niya sa Afternoon Prime, na-miss daw ni Ada ang pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose na nakasama niya noon sa huli niyang Afternoon Prime series na The Millionaire's Wife. Kasi ang dynamics namin sa mga gantong taping, sine-check niya yung mga performances ko. Lagi yan, gaganan yan. O kaya, gaganan yan. Or may mga bilin siya, try mo to, atake na to. Sa gagawin niyang serye ngayon, makakatambal ni Andrea si Benjamin Alves na agad daw pumayag sa proyekto. Dahil bukod daw kay Andrea, ay direktor nila si Dominic Zapata. Malaking tulong daw si Direk Dom sa kanilang heavy scenes. Napakaganda, napakabilis po ng story na to. Kumbaga po sa pace ng story, kung yung kadalasan na nasana yung mga kapuso natin na 3 weeks na lang aabangan, 4 weeks na lang aabangan. Ngayon, the same episode, yung kung nandun yung problema, nandun na din yung resolution. Kaabang-abang din daw ang mga eksena ni na Andrea at Lian Valentin na siyang gaganap bilang kontrabida. First day namin together, nasa bunutan na po ako. Oo. At yung sa bunot niya, hindi lang basta isa ha, talagang routine po siya. So far, so good yung chemistry namin together sa pag-artist, sa mga scenes namin kasama si Ben. Talagang nagja-jive kami lahat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.